Hello. Ay magandang umaga po sa lahat ng aking mga katoto. Dito po tayo sa isa na namang edisyon ng ating programa na kung saan matutunghayan ninyo ang aking expose. Pangatlong expose ko na ito patungkol po sa mga paglulugmok, pagnanakaw at mga disenyo ng korupsyon ni Manny Villar sa kanyang mga Villar family. At noong una, nilabas ko yung ABS-CBN. Sa ABS-CBN, isa si Camille Villar na congressman, o congresswoman rather, na bumoto sa hindi pag-renew o pagbibigay ulit ng prangkisa sa ABS-CBN. Tapos kamukat-muka, nung isang araw, ay nakipag-partner siya sa ABS-CBN. Ano ang nangyari dito? Paano siya magkipag-partner? Dahil ang nangyari po, kita mo yung kabastusan ng mga Villar family. Dahil sa kanilang kagustuhan na magkapera ng gusto, anong ginawa? Matapos na mga Villar trabahuin, makipagtulungan kay Duterte na huwag i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN, ay gumawa ang mga Villar ng diskarte na makuha nila ang prangkisa ng ABS-CBN. So bago tayo magpatuloy, nais ko muna sabihin na ako po si Dr. Toto Kausing or Dr. Toto Bunyog. At ito ang ating programa, no? Sabi ng mga basher ko ay ako'y kalbo, pero sabi naman ng nanay ko bago siya mamamatay nung June 21, 2023, ay gwapo naman ang anak ko. At sabi naman ng misis ko, iyan naman ay si Vin Crudo na vlogger ng Pilipinas. Kaya tuwang-tuwa naman ako at mahal na mahal ako ng asawa ko. Ngayon, bago ko itutuloy, belated happy birthday kay Leni Robredo. 60th birthday niya na. So ibig sabihin, mas matanda lang siya sa akin na isang taon. So, happy birthday din kay sino ba? Kay sa aking pamangkin na si 3D sa Mission Catalonia, Akausing. Sa aking pamangkin na isa pa na si Alicia Nicole Catalonia Kausing, na anak ng kapatid ko na namatay na si board member Ratrat Bing Lindel Kausing. Ay happy birthday po, aking mga mahal sa buhay. Sana ay naging masaya kayo. At si Nicole po ngayon, dahil namatay ang kanyang nanay, ay siyang pumalit po bilang board member ng South Cotabato. Pumalit siya sa kanyang nanay. I love my sister. Yung si nanay niya, si Ratrat Bing Lindel. Very, very fluent, very eloquent kung magsalita sa radio. Kasi bago po siya nagiging board member ng South Cotabato, kung saan may ilang bayan sa South Cotabato, number 1 siya na board member, ay siya po ay sikat na broadcaster sa Davao, sa South Cotabato. At dahil sa kasikatan niya, yun nagbitbit sa kanya ng kanyang pagkapanalo. Dangan nga lamang, malas talaga, at dinapuan siya ng cancer at siya ay namatay. Ngayon, ang pumalit sa kanyang pwesto ay yung kanyang anak na aking pamangkin, na anak-anakan ko na rin, na si Alicia Nicole Catalonia Kausing, na siya ngayon ang umupo bilang board member. So, happy birthday ulit. At may your love life start a good journey. And may it be an affair that is for better or for worse. Hindi ko na lang sabihin kung sino yung boyfriend mo. Pero anyway, I support you all the way. So anyway, nais ko lang babatiin si Rose Cruz. Long live, Bunyog Katoto. Rose Cruz do, sabi niya, si Kiko Maan. Good AM, Senator to be. Yes, we will really fight that we will win in this contest. Bakit? Unang-una, sa totoo lang, hindi naman sa pagmamayabang, meron akong tapang at talino. Anhin mo yung matalino, wala namang tapang. Ganun lamang po. Yan po ang aking natutunan
sa aking profesor noon sa College of Law ng pamantasan ng lungsod ng Maynila bilang eskolar mula kay Attorney Alan F. Paghiya na aking profesor. Sabi niya, nagtuturo siya sa Ateneo, nagtuturo din siya sa PLM, College of Law, at gumraduate siya sa Ateneo. Sabi niya, in my students in Ateneo, I have no trust that they can be of service to the Filipino people. Solely because most of them in the Ateneo College of Law, puro mga mayaman, anak mayaman. Kami naman, sa pamantasan ng lungsod ng Manila, ay karamihan naman eskolar pero anak mahirap. Walang ano yan, without offensement to the Ateneo graduates. Ano lang yan, kwento lang yan ni Alan Paghiya na inyuring Atenean din. At by the way, siya po ay Utopia, ang kanyang fraternity. So anyway, I do believe that I will win this election, this 2025 elections, because of the fact that I do believe in myself. I do believe in my capacity, in my competence, and in my plan that I will get big votes come the Senate debates in 14 to 25 elections. Okay, so May 5, 2025 elections. Next, ito po bilang regalo ko sa mamamayang Pilipino na alam ko po na naghihikahos ay tinatakel ko itong kabulukan ni Manny Villar, ni Cynthia Villar na kanyang asawa, ni Mark Villar na kanyang anak, ng isa pang anak niya ni si Camille Villar. Mga kabulukan na kung saan sila lamang ang kumikita at the expense of the Filipino people. Sila po ang classic na sipag at taga. Ganun po, masipag, tumaga. Yan ang tawag, totoong talaga yan. Okay. Sinabi ko kanina na nagsimula sila sa yung ABS-CBN, isa sa bumoto sa 70 na congressman na bumoto para hindi tanggapin ang aplikasyon ng ABS-CBN para sa panibagong prangkisa ay si Camille Villar. Congressman siya o congresswoman rather ng Las Piñas City. So pagkatapos niya wala ng pag-asa ang ABS-CBN, maya-maya nag-apply yung grupo niya, yung kumpanya niya na kung saan si Camille Villar ang chairman. Nag-apply sila sa kongreso ng prangkisa. Ang nagbibigay congressman, isa sa mga nagbigay mga congressman, kasama si Camille Villar diyan. So, nakuha nila ang prangkisa ng ABS-CBN at pangalan niyo AMBS. At nang inumpisan nila yon, pinangalanan nila na All TV. Mahilig siya sana all. Guha all. Tawag niya all. O all akin all. Yun ang mga nangyari. So, ibig sabihin ay kinuha muna nila si Willie Rebillame at bago tinanggal. Si Willie Rebillame, by the way pala, huwag nyo nang iboto yun, tatakbong Senado. Kasi sa Senado, ang kanya dadalhin niya, bitbitin jacket. Kasama din sa isang pugi din, si Philip Salvador. Huwag nyo na iboto yan, walang magagawa na maganda yan. Sinisiguro ko sa inyo. So anyway, nung matanggal na si Willie Rebillame, ang ginawa, sekreto naman nakikipag-usap ang mga Villar sa ABS-CBN. So anong diskarte? Magbibigay ng content o laman ng ipapalabas sa TV ang ABS-CBN. At ang All TV naman ang magbibigay ng plataforma para sila lalabas. Okay? So ibig sabihin, bumalik na yung TV Patrol, ilalabas na sa All TV. Bumalik na yung iba pang programa ng ABS-CBN sa All TV. Ang hindi lang natin ibabalik ilalagay sa All TV ay yung programa na It's Showtime ni Vice Ganda kasi doon sila nakipag-tie up sila sa GMA7. So yan na po ngayon ang ginawa nila. So ibig sabihin, tama ba yan ginawa ng mga Villar? Isa ka sa bumuto na matanggal sa industriya ng media ang ABS-CBN. Tapos isa ka pa sa bubuto na para bigyan ng prangkisa ang iyong kumpanya na All TV. Tapos
Tama ba yan? Pagkatapos mo na makuha, ito na ngayon, makipagkontrata ka sa ABS-CBN, yung tinanggal kasi aminin natin at hindi, pinakamagaling na content maker ang ABS-CBN. So, hindi mamatay-matay ang kanilang programa na TV Patrol. Alam mo, kita mo, kahit na nga wala silang prangkisa, ang lakas pa rin ng TV Patrol nila sa internet. Grabe ang grabing viewership. Live viewership yun, ang matindi. Sabihin, ito na ngayon, para sumikat, kumita ang All TV, nilagay nila ngayon ang mga programa ng ABS-CBN. Yan ang unang ginawa nila. Next, tingnan mo naman itong yung kaibigan niyo si Manny Villar. Ano pang ginawa? Yung water district naman ng City of San Jose del Monte ang pinakialaman. Ibig sabihin, kung Maynila at Manila Water ang kumukupo ng kontrata ng pag-distribute ng tubig sa Metro Manila, ang mga bilyar ngayon ay lumalaki, pinakamalaki na sila ngayon at sila na po ang pinakamalaki na nagdi-distribute ng patubig sa mga probinsya. So, ang isa sa mga biktima nila ay itong City of San Jose del Monte Water District. So, ang alam ko dyan, binraso nila ni Villar na kasi ang appointing power, ang nag-appoint para sa board ng Water District ay ang mayor. So, binraso nila yung mayor, si Mayor Arturo Robes ng San Jose del Monte. Balita ko, binigyan pa siya ng hundreds of million. Magdibanda ka na lang. Balita ko lang naman yan. Hindi ko pa confirm yan, Mayor Robes. So, saka, nangyari yan, nung matapos i-blow out sa Uno restaurant, itong mga barangay kapitan ng mga San Jose del Monte. So, yan ang lahat na nakikita ko na kapalit para maibigay sa Villar Company o anong pangalan ng Villar Company? Prime Water Infrastructures Corporation. Ang paghahawak, pagkukontrol at pagpatakbo ng water district ng San Jose del Monte. So, mga kababayan dyan sa San Jose del Monte, huwag nyo nang ibuto yung walang kwentang walang kwentang mayor na si Arturo Robes. Nagpapakasasa lang sa kayamanan yan. Ano nang kayamanan niya ngayon? Nagsimula lang sa wala yan. Explain mo kung paano kayo yumaman. Pa-explain mo, paliwanag mo sa kahit mag-live ka. Isasakay ko ang explanation mo. Kung ayaw mo, kung gusto mo, pa-interview ka sa akin. Ilalive kita dito. Ganon din ang asawa niya si Rida Robes na congresswoman. So, sa madalit sabi, nakapasok ang Prime Water at nakuha ang control sa San Jose del Monte Water District. At bago nangyari yan, tandaan ninyo, yung San Jose Water District, nung panahon na hindi pa nakuha ng Villar yan, ay is number 1 yan sa buong Luzon na water district. Yan ang water district na nagbibigay ng pinakamalinis na tubig. Nagbibigay ng walang palya na tubig. Okay? So, ngayon, ano pang iba? Basahin ko muna yung sinabi ni Irene Galing. Sabi niya sa Cavite, halos kay Villar lahat, prime water, mahal pa. Yan ang resulta dyan. Sasunod ko na ibubulgar kung ano talaga mekanismo nila sa pagnanakaw rito. Grabe yung mga pagnanakaw ng mga Villar dito. So anyway, ang nangyari, nagkaroon ng pagpipirma ng kontrata sa pagsusosyo sa gitna ng Prime Water Infrastructures Corporation at San Jose del Monte Water District. At ang kanilang kontrata ay pinirma noong May 15, 2018. Na pagkatapos pirmahan ay ang parang pangako ng Prime Water ay magbibigay sila ng 6.5 billion pesos para na pang palit ng mga tubo, pagpalit na kung ano bang infrastruktura, pagpagawa para sa sewerage. Yan ang mga pinangako. Pero ang problema, binigay naman ng Water District ang management, ang pagpatakbo sa Prime Water. Maliban sa pagbibigay ng pera na gagamitin, ay binigay ng pagpatakbo sa Prime Water, which is nagiging
ang tawag niyan ay conflict of interest na. Bakit may conflict of interest? Kasi ganito, magbibigay ng pera ng pondo na 6.5 billion in 25 years ang Prime Water sa San Jose del Monte Water District. Pero ang Prime Water din na magpapatakbo. So ngayon, pag naghanapan, tika, naibigay na ba ng Prime Water ang pangako nila? Eh di, dahil sa sila ang papatakbo, manipulahin nila. Oh, nagbigay na. Maliban dyan, may tinatag na use of contract na parang renta. Magbabayad ng 25 kung magkano ang kada buwan ang Prime Water sa Water District. So, ganun ginagawa nila. So, ano nangyari? Naipakita ko ang report ng Commission on Audit na naglumalabas na simula nung pumasok ang Prime Water, nalugi itong San Jose City Water District. At ang pangalan nila ngayon ay hindi na City of San Jose del Monte Water District, kundi City of San Jose del Monte Water District / Prime Water. Ganun ang naging pangalan. Okay? Sa sunod na mga vlog ko, itatakil ko kung bakit bawal sa batas yun. Anyway, so, noong 2018, 2019, bumagsak ang kita. Bumagsak ang kita. Ganon din ang ginawa sa Bacolod City, Water District. Nakipag-join din noong 2020 ang Villar Company na Prime Water Infrastructure sa Bacolod City at nalugi. Ganong setup din ang ginawa nila. Kung ano ang setup na kanilang nakuha sa City of San Jose del Monte, ganon din ang ginawa sa City of Bacolod. Ang City of Bacolod, lagi na nagpapasikat, sabi, we are in the City of Smiles. Tanong sa mga Ilonggo sa Bacolod, gasmile pa kamutanan? Kaya ara ng tubig ninyo, nga Prime Water gahatag? Ang sabi ng mga Ilonggo sa Bacolod City, mula nung pumalit ang Prime Water, laging marumi ang kanilang tubig. Laging dekoloris. Lalong hindi pa, minsan lagi pa 2 hours a day lang tubig. So hindi na 24/7 gaya ng dati na ang humahawak ay yung mga opisyal mismo ng Bacolod City Water District. Dagdagan pa niyan, tinanggal pa ng kumpanya ni Villar ang mga empleyado ng Bacolod City Water District. Ang rason, redundant daw. Ano ibig sabihin ng redundant? Sa batas, nagkaroon ng redundant, ibig sabihin pa ulit-ulit na ang isang trabaho ay ginagawa ng 2 tao. So dapat ang isang tao tanggalin mo para hindi na, para yung isang maging efficient na yung isang trabaho, total kaya ng isang tao, wala nang gastos. So sa rason na redundant ko, no, ay tinanggal yung 59 to 60 na empleyado ng Bacolod City Water District. Ang argumento, nagkumaso ito sa civil service, itong empleyado ng Bacolod City Water District at nanalo sila. Inutusan ang Bacolod City Water District at Prime Water na ibalik ang mga empleyado na yon. So ngayon, bakit sila nanalo? Kasi napatunayan na peke pala, imbento lang yung tinatawag na redundancy. Kasi ang ginawa ng Prime Water, pagkatanggal nung 6 na empleyado na government employees, ay pinalitan ng private employees, 60. So, ibig sabihin, wala palang redundancy. Bakit magkaroon ng redundancy? Kung tinanggal nyo, ganoon din ang kapalit. So, ganoon pa kasimple. Next, so, nalugi din ang Bacolod City Water District hanggang ngayon. Kung problema pa rin, laging sinisigaw ng mga tao doon sa Bacolod, sinisigaw ng mga konsyal. Kaya lang, duda ko to kay Mayor Javi Benitez na ang girlfriend niya ay artista, Mr. Papugi. Ang tingin ko sa iyo, ay ikaw ay binibigyan ng pera ng mga bilyar. Bakit hindi ka na ba't hindi ka magmamatigas? At bakit hindi mo palayasin ang Prime Water diyan na hindi naman nasunod ang mga pangako? Ha? Mayor Albi Benitez,
Ano tawag? Albi ba? Jabi? Oh. Tira ka pa ng tira kay Sara Duterte. Ikaw pa dapat tirahin, dapat sipain din. So, ngayon, ganun ang ginawa ni Villar sa Bacolod City. Ngayon, ang i-discuss ko naman ay Tagaytay City Water District. Anong nangyari sa Tagaytay City Water District? Ganon din ang ginawa. Mula nung hindi pa pumasok ang prime water sa Tagaytay City, ang ganda ng kita ng water district ng Tagaytay City. Nang pumasok itong prime water ni Villar, wala na, lugi ng lugi. Bakit na lugi? Ito po ang aking nakikita na dahilan kung bakit nalulugi. Kasi una, pag pumalit si Villar, ganon din ang kadami ng mga tao na nagkukonek, na kumukuha ng serbisyo ng tubig. So, isang dahilan, hindi nila napoprovide ang magandang serbisyo. So, nagkalugi-lugi. Kung 24 hours ay may tubig na lalabas, natural, gagamit ang tao. Pero kung walang lalabas, walang gamitin ng tao. So, pag gano'n, ibig sabihin, lugi talaga, bababa ang kita ngayon. Ang isa pang ginagawa nila, kung may kita, hinati-hati nila ito para sa bulsa ng prime water, itong kuha na to collection para sa bulsa ng water district. So kaya binubulsa nila ang mas malaking bahagi na kita. Ganun po ang nangyari. Kaya ibig sabihin, mas lugi rito ang Manila Water at saka Maynilad. Bakit lugi? Yung Manila Water at Maynilad, panahon ni FBR, ay sumali pa sa bidding. Nakipag-contest pa kung para manalo sila. Nanalo sila sa isang sektor at saka another sektor. Hinati sa dalawa ang MWSS. Kita mo magandang serbisyo ng Manila Water at saka Maynilad. Kay Villar, kung bakit lugi sila kay Villar, si Villar wala nang bidding-bidding. Nakipag-joint venture lang kagad. Sosyo. Ang tawag sa joint venture sa Tagalog, sosyo. Oh. Kita mo? Ginagamit niya ng husto ang lakas ng politika sa kanyang pagninegosyo. At mula noon, nung siya ay pumasok, naghimasok sa lahat ng water district, naging number 1 siya na pinakamayaman sa Pilipinas. O, ano pa bang sabihin natin? Makatarugan ba yan si ginagawa ni Villar? Sagot ko, hindi po. Kaya huwag nyo na nang iboto yung mga Villar na yan. Down with the Villar. Tama na. Sobra na. Huwag nang iboto. Tatakbo pa ngayong 2025, May 5, election, si Camille Villar. Huwag nang iboto. Biro mo sa buong Pilipinas, nagparalagay sa tabi ng kalsada na napakarami na isbahigit 1 milyon na tarpaulin. Ay. Ang mangyayari dyan, kasama yan sa issue na aking babanggitin kung makipagdebate na ako sa Senate candidates debate sa 2025. Kailangan na talaga natin bumangon. Tayong mga Pilipino po ay laging mananatiling api kapag hindi kayo nagrereklamo, kapag hindi kayo gumalaw. Kaya panahon na po na huwag kayong bumuto ng mga politiko na may dadestiya na kasi wala namang ibang gagawin yan, kundi bibigyan kayo ng pera yung mga lokal at bubuto nyo sila pa rin. Yung binigay ng pera, babawiin pa rin nila. Yung mga senador, bubuto kayo ng mga popular, wala rin. Pero naniwala ako nung nakarang eleksyon ay Smartmatic ang nagpapanalo sa inyo. Hindi po buto ng tao. Ang numero ng makina, kaisa-isang makina kung saan nanggaling ang boto ninyo ay 192.168.0.2. Kaya hindi po nanggaling sa mga presinto ang mga boto na binilang para sa inyo. Kasama dyan ang presidente na nakuha ko noon si Bongbong Marcos ng 31 million. Si Sara Duterte na nakakuha ko noon ng 32 million. Mga senador natin na nanalo ko no, number 1 pa ko no si Robin Padilla. Ay, ut-ut. Tapos, yung mga party list natin na congressman, kasama dyan, number 1 daw si Axie IS. Di ko na lang, talagang klaro naman na ang nagpapanalo ng sa inyo sa mga boto ay nanggaling po sa Smartmatic. Nanggagaling sa kaisa-isang makina
na ang numero ay 192.168.0.2. Ay, nako. So ngayon, ilalabas naman natin ngayon ang ginawa ni Villar sa Tagaytay. Okay, ladies and gentlemen, ito na po yun. Tingnan natin kung magkano ang kinikita ng Tagaytay City Water District noong 2009, 2010, 2011, 2012. Ito, iangat ko. Ito po ay totoong record kasi record po ito ng Commission on Audit na aking dinownload. So, yan, palakihin ko ha. Okay. So, makita mo dyan, 2009, ito, makita mo, 2009, ang income ng Tagaytay City Water District ay pumatak sa 5,231,941 pesos. Yan ang kinita niya. Noong 2010, ang kinita ng Tagaytay City Water District ay 33,846,204. Okay? So, klaro yan. Bigsa, tandaan yung numero. 33,000 ang pinakahuli kita. Punta naman tayo ngayon sa sunod na taon, 2011. Oh, 2011, ang kinita ng Tagaytay City Water District ay 25 million. Ayan na, 2011. 2012, 16,188,553. So, yan po ang nakita ninyo. Yan po ay sa record ng Commission on Audit. So, walang halong ano po yan. Wala pong halo na pagsisinungaling yan. So, ulitin ko, 2009, kumita yung Tagaytay Water District ng 5 million. 2010, kumita ng 33 million. 2011, kumita ng 25 million. 2012, kumita ng 16 million. So, yan po ang katayuan ng Tagaytay City Water District. O, sa San Pedro City, wala doon, sabi San Pedro Knights. Sige, bukas, ipangako ko, San Pedro naman ang titirahin ko. Ruel Cagbay, parang sa Tayaba City, din po. O, sige, basta sunod-sunod na ito, tatapusin ko ang lahat, ha? Pangako ko ito. Tapos kay Dildo Flores, good morning, Sir Toto. Tapos si Carolina Lempueco, si Irene, mga sakim, mga gahaman sa pera, mga bilyar. So sa Cavite daw halos kay bilyar na lahat. Okay, lahat ng bayan sa Cavite nakuha niya na. Kasi ang Tagaytay Cavite rin nakuha niya. So Ruel Cagbay, Malu Azaris, Rosie, shout out sa lahat. Emily Susan Romero, kaya natin ito. Toto kasing kaya natin ito. Tapos si Jimmy Argipagita, magandang umaga, Dr. Engineer Toto Kasing. Rosie Safran Namuko. Tapos si Hello Attorney Toto, Dr. Toto Kasing for Senator 2025. Tapos si Yoy Ong, Ukraine, watching live from the favorite hunting ground of Pastos, Abuloy, Kibuloy. Mabuhay Dr. Attorney Engineer Cabonyog. Natandaan ko yung tatlong Ukrainian na babae na magaganda na virginize ni Pastor Apollo Cabuloy, si alias Sofia, alias Ninya, tsaka si alias Iana. Tapos Janet Tresina, watching you, my senator. Thank you. Lucky me, 888. Sir Toto, sana po manalo kayo bilang senador. Ikampanya niyo ko sa inyong lahat ng kamag-anak para manalo tayo. Si Ros Cruz, long live, Bunyog Katoto. Kikuman, good AM, Senator to be. Si Rokan Saki, new subs here. Thank you po sa new subscriber. Please, mag-invite pa kayo ng ibang subscribers ko para dumami tayo. Pag umabot ako ng million, sigurado na ako mananalo pa ka senador niyan. Dolores Calayag, watching from LA.
Irene galing Chingdalit. Magandang umaga po. Sir Tuto Kausing, kaya natin to. Shiro Kanatsagi. Oy, hello Sir Tuto. Jobs Tios. Okay, so proceed tayo. My segments. Paano, attorney, nakipagsanib sa ABS-CBN sa mga bilyar? Oh, yan. Uto rin yung ibig sabihin eh. Makoy, ano po update dun sa debate nyo ni Tapuan, Sir Toto? Ang problema, maghanap pa kami ng tinatawag na neutral na referee. Dilno, sino ba mag-volunteer mag-referee? Dilno Flores, good morning Sir Toto, San Pedro Knights. Okay, diretso tayo. Nakita nyo na kung magkano ang kinita ng Tagaytay City Water District mula ng 2009 hanggang 2012. Ngayon, dadako tayo sa 2013. Ito, 2013. Ang income noong 2013 ay 165 million. Tumalon ha? 165 million. 202,796 pesos and 43 centavos. Noong 2014, tumaas din. Pero 167, tumaas ng 2 million. 167 million, 809,000 869,076 pesos and 71 centavos. So, yan po ang nangyari noong 2013 at 2014. Subukan naman natin 2015. Ito naman, 2015. Noong 2014, nabanggit na natin, ang 2015 kumita ng 171 million, tumaas na naman ang Tagaytay City Water District. Noong 2016, naging 175, tumaas ng 4 na milyon na naman. So, kita mo, ang ganda ng pagpatakbo ng Tagaytay City Water District. So, ito na naman, tingnan naman natin yung kasunod. 2016. Ayan. 2016, kumita ng 73 million, bumagsak ng konti ang Tagaytay City Water District. Siguro marami silang ginastos. Pero tumaas din ang kanilang koleksyon. Tapos, bumagsak naman ang mataas ang koleksyon, pero bumagsak ang income, 64 million na lang. Ibig sabihin, malaking expenses nila. So, punta tayo sa 2017. So, yan. 2017, ang kita ng Tagaytay City Water District ay 64,849,000. Pero ganun na maintain pa rin nilang koleksyon. Tapos sa 2018 ay kumita sila ng 55,111,595. So ngayon, pag tiningnan natin itong history ng Tagaytay City Water District, ito ay ginawa o binuo noong 1975 sa pamamagitan ng Resolution number 22 ng Sangguniang Panlalawigan ng Cavite sa ilalim ng administrasyon ni City Mayor Isaac Tolentino, na tatay ito ni Senator Tol Tolentino. So, on December 11, 1977, the Local Water Utilities Administration ay binigyan sila ng Conditional Certificate of Conformance. So anyway, nagpatuloy ito sa pag-manage. Let us now go to anong performance ng Tagaytay sa 2018. 2018, 2019. Okay, 2019.
So ito, 2019. Ah, 2019, ang kita ng Tagaytay City ay bumagsak ng nagiging 1,747,000 na lang. So bakit? Ito, tingnan natin ang dahilan. Basahin natin sa taas. Ah? So, basahin natin ang kanilang sinulat ng Commission on Audit. The Tagaytay City Water District was created in 1975. Okay? On March 21, 2012, Tagaytay City Water District was categorized as Category B. Tapos, proceed tayo. Tagaytay City Water District holds office at Tagaytay Amadeo Road, Kaybagal, Central, Tagaytay City. Tapos, as of December 31, 2019, the Tagaytay City Water District has a total of 27 operational pumping stations servicing 16,997 active connections. It has a personal complement of 20 permanent employees and 3 casual employees under the leadership of General Manager Carmelita Ferma. The Tagaytay City Water District is managed through the policies formulated by the Board of Directors in accordance with the regulations imposed by LUWA, National Government. So, financial highlights, ito nakita. So, ngayon, ibig sabihin, bumagsak yung kita nila. Bakit kaya? Kung ako tanungin mo, ay lumaki daw ang expenses. Pero kung tanungin mo, parang sinadya yan para magbukas ng daan para pumasok ang prime water ni Villar. So, ito ngayon, tingnan natin ang 2019. Uh, 2019, ang lumabas pala niyan, 1 million lang kinita. Ngayon, sa 2019, tingnan natin, December 31, ito, kita natin, July 31, 2019, ay hindi lang sinulat doon, ay pumasok kaya pala na nalugi, naging 1 million, ay pumasok ang prime water noong July 31, 2019. So, naging 1 million na lang kita. So, with prime water na nagpapatakbo ngayon, ano naman ang kinita noong 2020? Ito, nalugi ng 12,721,175 pesos and 83 centavos. Yan, ganun kalupit si Villar. Ay, nako. So, ngayon, titingnan natin ang 2020 nakita. 2021 pala. Ito. Sa 2021, ang kinita ng actually hindi kinita, net loss. Kung sa 2020, ang net loss nila 12 million, ang net loss nila 2021 ay 10 million. O yan basahin, net loss. Makita, net loss. 10 million. Okay. Tapos sa Dasmariñas, Cavite, ganun din. O sige, dadaanan natin yan lahat. Tapos ito na naman, proceed tayo sa next, 2022. 2022, net loss. Net loss, 17 million, lumaki. Ayan. So bayan, binuksan ko ang website ng Commission on Audit. Sa 2023, wala pa silang pinost. Tinatago, ibig sabihin.
So ngayon, nakita na natin na consistent yung pagalugi. Ha? Mayor! Sino bang mayor nga ng Tagaytay? Asawa ba ni Kwan? Ni Babol? Mayor ng Tagaytay, we demand na alisin nyo ang prime water sa Tagaytay City. Sigurado ako na problema doon din ang mga tao dyan sa tubig. Kagaya rin ito sa nangyari sa Dasmariñas City, Cavite, Dasmariñas, Cavite. Ganon din sa ibang lugar. Gaya, paano ito? Nagkipagsanib pirsa pa sa ABS-CBN. Nako, ito ang problema. I-boycott na natin. Nagtuluyan, pati ABS-CBN. I-boycott natin. Ay, sa San Pedro City, ganon din. Laguna naman ito. Si Ruel Cagbay, parang sa Tayabas City, ganon din. Sa Tayabas, magugulat kayo. Lalo na sa Akwan. Matindi talaga dyan. May corruption pa. Ngayon, medyo may lang vlog natin. At least, alam na natin lahat. So, magandang gabi po So, aking sinasabi, magandang umaga. Manny Villar, Cynthia Villar, Mark Villar, Camille Villar,